Sabi nga natin, ano man ang panahon, ano man pagkakataon, ang gawain ng Diyos ay nagpapatuloy, dire-diretso. Hanggang tayo buhay at may kakayanan, ang Diyos kakatagpuin natin sa araw na sinabi niya kung kailan tayo dapat nagtitipon-tipon. Okay, so pagpapatuloy natin yung pag-aaral natin, pangalawang bahagi na tayo na kung saan pinag-aaralan natin yung paano natin naharapin yung paglilisan sa mundo papunta sa next life nang may confident tayo, may confidence na hindi tayo natatakot, na hindi tayo nangangamba. Sa lahat kasi ng mga sa buhay, hindi pwedeng hindi nawawala yung kailangan mo mag-ready, maghanda. Sa mga wala pang trabaho na may nagsosuporta pa, kumbaga under pa siya ng care ng magulang, usually hindi pa nila naiisip yun, paano bang maging responsible, maghanda para dun sa future. Kasi meron pang humahawak para sa kanila. May tumitingin na para sa kanila. Pero once na nagkatrabaho na tayo, di ba, nararamdaman natin yung burden na, okay, kailangan ko palang magtrabaho para ako ay makapagsuporta sa pangangailangan ko at kung magpapamilya ako sa pamilya ko. May burden na. At hindi lang doon natatapos yun. Habang iniisip natin yung bagay na yun, naiisip din natin habang lumilipas ang panahon, nagkakaedad tayo, nababawasan yung lakas natin. Nababawasan yung capacity natin para kumita, di ba? So, makikita natin doon na naiisip na natin yung paano yung pagtanda ko, yung hindi ko na kaya. Di ba pinagpeperehan ng daan natin yon? Kahit paano na pag hindi ko na kaya magtrabaho, kung paano patuloy pa rin akong kakain. Patuloy pa rin ako makakapag-provide sa pangangailangan. So kung yung simpleng buhay natin dito, napakaiksi, naiisip ng taong paghandaan yung after, kung hindi na nakakatrabaho, kailangan meron akong poll ba, kumbaga kung tatawagin na At even ang gobyerno natin, inihanda yun. Diba? Sa mga hindi masyadong nakakapag-prepare ng kanilang pagtanda, diba? Naggawa sila ng mga programa like SS, GSIS, kasi ina-anticipate ng gobyerno na hihina ang katawan ng tao, one day mawawalan siya ng work at paano siya magsusurvive during those time. Kaya even ang government, alam nila yun, di ba? Gobyerno yun. Naglagay sila ng mga programa para one day na hindi na tayo capable to work, meron tayong makukuha, di ba? Meron tayong pero kung may kakayanan ka naman na mag-provide pa kahit retired ka na, may mga nagtatrabaho pa rin. No, ibig ko sabihin, minsan pwede natin magamit itong mga bagay na to 10 years lang, 15 years, 20 years, depende sa tatagal. Pero yung pinag-uusapan kasi natin, kaya ako laging sinasabi sa inyo gano'n siya ka-importante, because darating to sa bawat tao. Yung retirement, darating ba sa bawat tao? Yes. One day magre-retire kung aabutin ko ng age of retirement. Minsan nga, di ba, naghahanda tayo sa future natin, and yet, hindi naman napakapakinabangan ng iba kasi pwedeng maaga siyang kinuha ng Lord. What more, itong pinag-uusapan natin lagi, gano'n siya ka-importante dahil panghabang buhay ang pinag-uusapan natin dito. Masarap na habang nabubuhay tayo, habang ginagawa natin ang mga dapat natin gawin sa mundo, sure na pag umalis tayo sa mundo, meron tayong i-spend na eternal life sa piling ng Lord. Parang dito lang, di ba? Tayong may mga edad na, kahit papano, yung may mga trabaho, nagsisecure na yan na, okay, para pagdating ng time, hindi ako capable, meron na ako naka-ready. Di ba may ganun tayo? Papano kung hindi natin napapag-isipan yung eternal naman? Diba? Mas delikado yun kasi hindi 10 years yun, hindi 20 years, kundi panghabang buhay yun. So, ang gusto ng Lord, ibinigay niya yan kung paano tayo haharap, kung paano tayo haharap sa buhay, hindi lang sa buhay, even dun sa death, pagka tayo lumisan na ng confident. At nung nakaraan, pinag-aralan natin yung mga ilang bagay. Si Paul kasi, si Apostle Paul, meron siyang 4 na reason, tingnan natin, kung paano niyang naharap yung kanyang death ng confident, ng masaya, ng excited. Actually, gusto niya nga na yan di ba? Kung pwede lang, pumanaw na siya kasi alam niya yung nag-aantay sa kanya. Pinaka magandang sign ng isang Kristiyano, na isang totoong Kristiyano, isang ligtas,
hindi mo kinakatakutan ng death. Excited ka sa bagay na yan. Kasi yan yung way, yan yung paraan lang para mangyari na, makamit mo yung mga pinangako sa ng Lord, yung eternal life. So, una niyang reason, alam niya kasi yung body, sa susunod na life, sa eternal natin ay the best. Diba? Pinakitaan ko kayo ng picture na nakaraan kung saan yung buto, pag lumabas siya, kakaiba siya. Napaka-different niya dun sa buto. Nagiging napakaganda niya. So, ganun lang natin siya maihantulad ng different yung magiging katawan natin pagka namit na natin ng Lord. Pag nandun na tayo sa kanyang glory. Yan. Laging malakas ang loob ni Paul. Okay, sa verse 6, 7, 8, malakas nga ang loob nating iwanan ng katawan. Bakit malakas ang loob na iwanan ng katawan na to? Dahil itong katawan na tinatahanan natin ngayon upang manirahan kasi sa piling ng Panginoon. Yung creator ng heaven, ng earth, okay, pagka nakakapanood kayo ng mga dito sa earth kasi makikita mo minsan marami ng kaguluhan no? Mga nawawasak na. Sa ngayon po, ulan ng ulan sa atin, binabaha. Sa ibang parte po ngayon, halos naaano sila sa sobrang init. Especially ang Italy, hindi lang taong na pinapawisan, kundi even yung mga infrastructure nila, yung source nila ng kuryente, ilang porsyento na yung hindi gumagana. Why? Yung mga turbine nila na pinapagana ng tubig, nangangatuyo, maraming mga sila, na source ng electricity nila, hindi gumagana. Kasi dahil sa tindi ng init. Wildfire sa Amerika, napakarami. Maraming lugar ngayon, kabaliktaran po ng nararamdaman natin. Di ba nakikita natin, yan yung bunga ng kasalanan. Sabi kasi ng Lord, yan yung sting. Di ba? Merong death, merong pagkahirapan, may mga calamity, bunga ng kasalanan na namayani sa mundo. Pero yun yung hope natin na one day aayusin lahat kasi ng Lord. Gagawin niyang bago. Diba? Kaya, bakit malakas nga ang loob natin? Kasi yun na yung time. Yung mga pinangako na yun ng Lord, makukuha ng isang tao na lilisan sa Wala kasing way para makarating ka doon. Kung hindi, lisanin mo muna yung earth bago mo Parang sa kung bago ka makaklaim ng isang insurance nga, di ba? Life insurance. Paano nakukuha ang life insurance? David, paano makiklaim ang life insurance? Kung ba may life insurance ka, paano nakiklaim yun? Hindi, life insurance. No, yung ating in life. In life, paano nakukuha nga yung life insurance? Pag na-deads. Okay? Actually, ang hindi naman ang nakakinabang nun yung ma-deads, kundi yung may iwanan na. Yun ang life insurance. Makukuha mo lang siya pag na wala ka na sa mundo. Ito rin mga pangako ng Lord, yun yung key. Kailangan mo iwan yung earth. Okay, mawala. Kailangan mo mamatay. Unable to makuha yung mga bagay na to. So, bakit ka matatakot doon sa bagay na yun? Di ba na magdadala sa'yo doon sa perfect life? Ano pa? Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon din katawang espiritual. Yan. Itong katawan natin na to, definitely, iwan natin mabubulok. Pero ang sabi dyan, hindi raw mabubulok yung bagong katawan na ibibigay sa atin sa muli natin pagkabuhay. Okay? Kaya nga sabi natin, lahat ng mga pains na nararamdaman natin, lahat ng mga challenges natin physically, kung may nararamdaman man tayo, one day, yung mga bagay na yan, lahat mapapawi. Kasi yung bibigay niya sa atin, hindi na siya mabubulok. Yung dating mahina na pag namatay, nililibing, sabi dyan, marangal na at malakas sa muling pagkabuhay. Di ba? Very different kasi yung nag-aantay sa kabila. So, inililibing ang physical, ngunit mabubuhay ang spiritual. Lahat po ng living soul, lahat ng kaluluwa na nilikha ng Lord, lahat ng tao na may kaluluwang nilikha ng Lord, lahat yan forever. Okay? Lagi natin sinasabi, walang biglang mapapawi na lang ang existence niya. Hindi siya ma-annihilate. Kasi may mga naniniwalang ganyan na pag namatay na tapos na. Wala siyang haharaping eternal. Okay?
Pero, mas nakakatakot na kung ang paniwala mo ganun din, tiyak ang haharapin mo, eternal na pagdurusa. Kasi even yung katawan ng pupunta sa sa hell, sa pagdurusa, eternal din yung katawan nila. Kaya wala ring, hindi na rin siya mapapawi pa dahil forever niyang mararanasan yung parusa. So, ito yung mga katawan kung bakit excited si Paul. At tayo man, dapat makarating tayo dun sa ganung punto na excited ka kung kailan ka man kuhain ng Lord. Okay, na hindi mo siya kinakatakutan. Sabi, imperishable. Ibig sabihin na imperishable, yung katawan na makukuha natin, eternal na, hindi na mamamatay, hindi siya mabubulok, hindi siya magde-deteriorate, hindi siya mag-grows old, hindi na siya papalitan. Hindi siya mapapalitan. Okay, permanente yung katawan na ibibigay ng Lord na maglalas eternal. Ano pa? Glorious. It manifests the glory of God, the fullness of all of the God is shine through us. Okay, alam natin gaano ka-glorious ang Lord at nagniningning siya. Nung time na gusto ni Moses, nung utusan siya ng Panginoon na ikaw ang gagamitin ko para iligtas ang Israel sa kamay ng mga Egypt at daling kayo sa lupang pangako. Nung iminimit ni Moses ang Lord, sabi niya, Lord, pakita ka sa akin. Pero sabi ng Lord, di ba, hindi pwede kasi mamamatay ka. Pero pumayag ang Lord, sabi niya, sige, ilalagay kita sa isang place na kung saan may 2 bato, ipapasok kita doon. Pagdaan ko, iaalaw kitang makita yung konti, yung likuran, yung laylayan. Ano naging epekto nung kay Moses? Nung makita niya, masulyapan niya yung kapraso, yung laylayan ng ating Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Nagliliwanag siya. Kaya nung bumaba siya sa Israelite, di ba, by that time, hindi makatitig yung mga Israelites sa kanya. Sabi niya, kaya siya naglagay ng veil. Kasi hindi siya matitigan eh. What more, pag nakita na natin yung maker natin ng mukhaan. Di ba? Kumbaga sabihin natin, face to face, kung paano natin siya makikita, yung glorious na yun na nagliliwanag, ay tayo man, mababahaginan. Kumbaga reflection tayo. Magiging reflection tayo. So, hindi lang yon powerful. Yung katawan, next life. Kaya nga minsan pagka may nararamdaman tayo sa katawan, isa ito sa iniisip ko eh. Matatapos to. Yung mga nararamdaman ko masasakit, matatapos to. Yung mga parte ng katawan ko, minsan hindi ko na maigalaw, ng maayos, matatapos to. Why? Yung bagong katawan kasi bibigay sa atin, powerful. So, etong katawan natin to, limited. Di ba? May kaya ka lang buhatin, may kaya ka lang gawin, hindi ka pwedeng pumunta dito sa pader na to, kailangan dumaan ka sa pinto kasi pag hindi ka makakatagos, etc. Ganun. Sabi diyan, it will be able to do things. Yung bagong katawan, makakaya niya ng gumawa ng mga bagay-bagay on a heavenly and spiritual plane. Hindi na lang dito sa mundo. Sa physical, yung pwedeng gawin ng katawan na ito. The likes of which we cannot fathom. Na hindi mo pa, pwede ka ba maka-ascend, makalipad, makaangat? Yes, kaya mo na. Yung katawan na to, pwede na ba tumagos sa mga pader, sa bagay na yan? Yes. Ibang klase yung katawan. Kumbaga yung dimension niya, spiritual dimension and heavenly ang dimension niya. So, sino ang hindi excited? Kaya excited si Paul eh. Na one day, lahat ng corruption na meron siya ay maaalis na yon. At spiritual siya, it transcends anything that we know as natural. Ibig sabihin, yung mga nagagawa ng isang tao sa kabilang buhay, napaka-unlike nun. Unlikely na magagawa niya katulad yung nandito. Different na siya, iba. Pero kung tayo hindi excited dyan, sabi ko na doon, then something is wrong. Pagka po may pupuntahan tayong isang lugar at alam nating maganda, di ba? We prepare. At gano'n mo naram na, ang ganda ng pupuntahan ko. Hindi ba titignan mo pa yung brochure? Ang ganda ng cabin nila, ang ganda ng swimming pool nila, excited ka to the point na gahanda ka, gustong-gusto na makapunta. So sa isang Kristiyano, kung maliwanag sa'yo yung hope ng heaven, dapat yun ang nararamdaman mo. Na anytime, Lord, may excitement akong maranasan lahat yung inihanda mo sa akin. Kasi, di ba, pwede nating sabihin, parang hindi normal yung taong alam mo maganda yung pupuntahan and yet hindi siya excited. Diba? Mas matakot ka kung ang pupunta mo, alam mo, nako, ang hirap doon sa lugar na yun, walang tubig. Iyon, talagang hindi ka magiging excited doon.
Okay? Pero kung ang pupuntahan natin, napakagandang bagay, isa daw sign ng isang totoong Kristiyano, excited. Okay? Diyan sa bagay na yan. So, we hope, isipin natin, evaluate natin ang sarili. Excited ba ako? Okay? Na makakamtan ko itong mga bagay na to. Yung magiging katawan daw natin, katulad ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Diba? Namatay siya, nabuhay siya, and then, umakyat siya sa langit, di ba? Glorified yung kanyang body. Ano ba mga nagawa ng ating Panginoong Hesus? Sige, pakibasa nga. AJ, basahin mo yung una. He could go through walls with that thing, and yet he was recognizable. Yan. So, nakakatagos siya sa pader ang ating Panginoong Hesus nung nabuhay siyang manguli. Nakakapasok siya doon sa hindi niya kailangan gumamit ng pinto. Nung puntahan niya yung mga disciple niya, di ba? Dumaan siya, tumago siya sa wall. Pero, di ba, usually sabi natin, di ba, usually usok lang yung kaya makagawa nun, di ba? Nakakalipat-lipat, pero ang usok hindi rin naman kaya makapenetrate dyan. So tayo, bagamat kaya nating umansor, hindi tayo invisible. Sabihin, nare-recognize. Kilala nila kung sino yung dumaan sa pader, ang ating Panginoong Hesus. Even as, sabi niya, pangako kasi yan sa atin kung ano man daw yung katawan ni Christ, nung siya ay mag-ascend, it is the same na ibibigay niya sa atin pagka tayo ay namit niya na. Diba? Ibig sabihin, recognizable, kilala kung sino yun. Hindi siya parang usok lang. Diba? Hindi siya parang ano lang siya, parang yung anino. Hindi siya ganun. Kung hindi, kilala siya. But he can goes through walls. Pwede rin siyang matouch. Ibig sabihin, hindi siya espiritu. Natatouch siya. Di ba? Sabi nga, sino nga yung babaeng minessage ka nung last week ni Pastor na gusto siyang hawakan? Pero sabi niya, no, wag mo na ako hawakan, di pa ako nakakabalik sa aking ama. Sino nga yun? Yung gusto mag-cling sa kanya? Si Mary. Magdalene ba? Yan. Di ba? Kasi napakaraming Mary So doon, kaya siya, tayo matatouch din. Yung katawan na ibibigay ng Lord, kaya rin siyang itouch. He walk, ano pa? Naglalakad. Hindi lang niya kayang umangat. Hindi niya kayang tumagos. Simply, nagwo-walk siya. Kasama niyang nag-walk noon sa road to Emmaus at nakakapagsalita yung katawan na ibibigay sa atin. He sat down on the table, kumain din siya ng some bread. Diba? Kaya nga sabi natin, although sabi po kasi, pag nandun na wala nang gutom no? Wala nang pain. Ang sabi sa pag-aaral, bakit kailangan pang may prutas? Di ba may prutas daw sa heaven, iba't ibang klaseng bunga. Bakit kailangan pa? Hindi na naman tayo magugutom. Para saan kaya yun? David, sa tingin mo, kung wala nang gutom sa heaven, bakit meron pang prutas doon? May punong nagbubunga ng iba't iba. Di ba yun? Di ba? Tayo minsan kasi kumakain tayo, minsan hindi dahil gutom tayo Tama, no? May mga pagkakataong kumakain tayo. Gusto kasi natin malasahan lang. Yung ang sarap. Di ba? Ang sarap nitong itong pagkain na to. Maaring maaring ganun nga na ma-appreciate natin, ma-experience natin yung, ano yung perfecto na pagkain. Kasi dito, lahat na lang ng pagkain natin, may mga di ba? Kailangan mong hugasan, kailangan mong pakuluang maigi, kasi may contaminated minsan ng mga insecticide. Pero yung makaranas ka, makakain kang muli, ng napakalinis. Okay? Walang mga halong kung ano-ano. Siguro yun yung satisfaction na pwede natin bibigay sa atin ng joy. So, kaya nga, bakit mo kakatakutan yung lalo sigurado kang pupunta kang langit. Dito sa mga bagay na to na hindi na katulad dito, na mapakain ka ng sobra, sasakitan tiyan mo, or magdadigest, or what. Maring wala na nga, sabi nga, walang digestion, no? Kasi nga, kung meron pang gano'n, may process pa. And sabi doon, yung katawan na meron tayo, permanent yun. Hindi siya mag-o-old, hindi siya masisira, hindi siya mag-change. Kumbaga, yun yung nakakatuwang isipin na, Lord, ano yung pakiramdam nung gano'n? Yung pakiramdam na lang na lagi kang masaya, hindi ko nga ma-explain yun Yung laging masaya ang yung kalooban. Hindi lang yung katawan niya magiging best. Kung hindi, yung life mismo, yung buhay mismo, ay perfect na. Hindi lang yung physical, kaya yung glorified body. Kung hindi, yung next life, perfect na.
Sa ngayon, di natin maisip yun eh. Kasi ang daming mga nangyayari sa buhay na talagang ano siya, hindi yan yung mga gusto mo, minsan hindi yan yung mga pinlano mo. Pero doon, perfect yung life na maranasan natin. Pero doon sa nung mabuhay ang Lord, yung bread na kinain niya, yung isda, physical pa rin yung kinain niya, nagluto pa nga ng agahan ng Lord. So dyan, alam natin, yung katawan natin, dumaraing, nananabik tayo, dumaraing tayo at nananabik na mabihisan ng ating tahanang mula sa langit. Itong katawan na to, mapalitan siya. Okay? Kasi, yun lang naman ang creation eh. We grown. Meron tayong pains lahat. Hindi yan na nawawala. So, ang hope niya, upang kung mabihisan na, once na napalitan na raw yung katawan natin, ay hindi na matatagpo ang hubad. Ibig sabihin, yung napaka-vulnerable na. Wala nang ganun. Diba? Kundi clothed na tayo by a glorified body. Alam natin may purpose ang Lord kung bakit ka buhay ngayon, kung bakit tayo buhay. At yung bagay na yun sa kabilang buhay, yung kasi yung end ng kanyang mga plano. Nang gusto niya one day lahat ng kagandahan, lahat ng perfection maranasan ng kanyang mga anak. So, yung pagpanaw, magpupulfill yun ng kanyang purpose na pag nandun na tayo, matutupad yung mga plano niya. Bakit ba siya napako sa krus? Bakit ba siya nayaan niyang mahirapan siya, maparusahan siya? Because itong purpose na to ay para matupad. Na yung ganda ng buhay ay maibigay niya sa atin. So, ang Diyos mismo ang naganda. Sabi nga natin ang Diyos mismo ang naganda sa amin para sa ganitong pagbabago. At binigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Now, He who prepared us for this very purpose is God. Plano niya to, ito yung kanyang matagal ng inaantay na lang natin magkaroon ng katuparan. Who gave us the Spirit as His pledge. God makes everything work together. Bakit niya ito yung silagi nating verse na yung lahat ng bagay, nagkakalakip-lakip na nangyayari. Yan, para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Very specific siya na may plano siya sa kanyang mga anak. Lahat na nagmamahal sa Diyos, meron siyang purpose, meron siyang specific na plano. Ano yung naka-purpose niya? Na one day tayo ay magiging conform to the image of His Son. Magiging kawangis tayo, yung physical at yung glorified body na meron si Christ. So lahat ng naranasan niya nung nag-ascend, yun din ang ina-anticipate natin na mangyayari sa atin. Yung mga tinawag, yung mga justified at yung glorified, lahat yan, yung nasasakupan ng mga anak niya, andun yung purpose niya na kanyang tutuparin. Okay? So paano natin malalaman yung plano ng Lord, yung mga details? Binigay niya yan. Magbasa tayo ng Bible. So ito, nakalagay ito dito, thinking na napaka galing. Yung purpose ng Lord, napakalawak ng ng Lord, ng mga plano niya, na maaring ganito lang, napakalit lang nung alam natin doon sa plano ng Lord. Pero pagka tumingin tayo sa heavens, napakalawak niya. Kasama yun sa maging one day magdudwell tayo. Sabi ng Lord kasi, babaguhin niya ang earth, hindi lang ang earth, gagawa rin siya ng bagong heavens. So, hindi natin alam kung ano yung maganda. Hindi pa nga natin naranasang makita fully yung kung ano yung nasa heavens, pero babaguhin pa siya ng Lord. Okay? Gaano ka-majestic yung mga ginawa ng Lord. Dito lang sa dalawang comparison na to ganyan ka-majestic yung ginawa ng Lord. Iisa pa lang yan. Doon sa stars, na libo-libong Sabi nga natin, ito yung earth na Di ba? Diyan tayo nakatira sa earth. Yung kaprasong yan. Ito ang araw. Ganyang kaliit yung earth. At napakarami pang ginawa ang Lord sa heavens na one day, kaya nating ma-explore. Kasi bibigyan niya tayo ng katawan na kayang, ng heaven, na kaya niyang magkaroon ng kakayanan na makakilos doon sa heavenly places. Di ba tayo, confined lang tayo sa earth? Hindi tayo nakakalis basta-basta sa earth at wala tayong kakayanan makalis. Meron man nakakalis sa earth, yung mga naglalakbay, mga naka-rocket ship, pero meron silang punto lang kung hanggang lang saan sila makakarating. Alam niyo kung hanggang lang saan sila makakarating? Di ba? Hanggang saan lang? Iyan palang tuldok na yan ang nakita ng tao. Hindi pa nga narating lahat yan. Yung isang tuldok na yan, diyan pa lang sila nakapag-aral. Nung lahat ng stars na nakikita nila.
Yan pa lang yung observable universe, yung kaprasong yan. Nakalabas ang tao sa earth, sa paglabas niya, ang dami niya nakita, malalaking stars, mga malalaking mga kinrate ng Lord, mga planets nakita ng tao, pero gaano kalaki pa lang daw yung nakita ng tao? Isang tuldok pa lang dun sa napaka-vast na universe na kinrate ng Lord. So kung kayang i-create ng Lord yung napaka-huge na yan, what more, na kaya niyang palitan yung katawan natin, na one day ma-explore natin yung lugar na yan. Makakarating tayo dyan sa lugar na yan. So imagine mo sa napaka-vast nga niyan, nag-focus ang Lord doon sa isang place called Earth, na doon niya ilalagay yung human niya at doon niya paparanas yung kanyang pag-ibig. Parang Israel, di ba sabi natin, ang daming malalaking bansa. Why Israel? So, hindi kasi tumitingin ng Lord doon sa malaki or marami. Kung ano yung pinasya ng kanyang puso, yun. At ang bawat pasya ng Lord, nagkakamali ba? Hindi. Okay? Ibig sabihin, ano man yung pinapasya niya, iyon yung just. Iyon yung mabuti. Kung ano man yung ginagawa ng Lord. Sabi sa Corinthians, EJ, basahin mo? Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago. At ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Yan. So sa lahat na nagsasabing siya'y Kristiyano, pananahanan siya ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng excitement para dito sa mga bagay na to. Right? Kasi yun yung pledge niya eh. Para i-anticipate yung may heaven, para maniwala kayong meron akong i-prepare na maganda sa inyo, ang Holy Spirit mananahan sa inyo. So, kung totoong Kristiyano ka, may Holy Spirit ka, definitely, ina-anticipate mo at excited ka sa mga bagay na to. Tama ba? Kasi yung mga taong, wala namang ibang ituturo o ipaliliwanag sa atin ng Holy Spirit, di ba? Kung hindi yung mga bagay na may kinalaman sa kalangitan. So, how come, pag nagsabi kang Kristiyano ka, and yet, hindi ka excited kung ano man yung pinahanda. Hindi mo binabasa kung ano man yung iniready sa atin. Di ba? So dito makikita natin who gave us the Spirit, as a pledge. So kayo ba? Sige, personal na tanong. Naranasan nyo ba, since sinasabi nyo na Kristiyano na kayo, nasa atin ng Holy Spirit, naramdaman nyo ba yung ganung excitement? Kasi wala namang ipararamdaman ng Holy Spirit sa atin eh. Di ba? Wala siya ituturo na earthly, na physical. Kaya nga, ang isang totoong Kristiyano, ina-anticipate yan. Kaya si Paul, excited. Di ba? So much excited siya dun sa kabilang buhay. Dahil napakaganda nung inire-ready niya sa atin. So whatever the Lord, eto ang pangako niya, ano man ang sinimulan ng Lord, tatapusin niya. Ano man yung pinangako niya, gagawin niya. Okay? So, mangyari sa mundo, umuulan ang gusto sa parte natin ngayon, binabaha tayo, sa iba naman ngayon, sobrang init, iba-iba ang kalagayan ng mundo. Italy nga, sabi ko sa inyo, Europe, grabe ang init ngayon nila, pero tayo, di ba, punong-puno tayong tubig. Ano man ang mangyari sa ginagalawan natin, yung pangako ng Lord para sa kanyang mga anak, mangyayari't mangyayari. Kaya kung nanonood man tayo minsan ng balita na puro nakakapanghina ng loob, lagi nating alalahanin, saglit lang yan. Merong darating at ang darating ay ang Panginoong Sus na para to pa rin yung kanyang mga pangako. Sinong may ayaw ng bagong earth? Diba? Ang sabi ng Lord, magkakaroon ng bagong earth. I-create niya yung bagong earth. Itong earth na kinakalagyan natin ngayon, maglalaho. Para siyang hihigupin. Sabi sa Revelation, mawawala siya para siyang hinigup. At magkakaroon ng bagong earth. So hindi, pagkasabi doon, pagka namatay ba tayo at napunta na, halangit lang ba tayo? Hindi, actually, i-spend natin yung ating hindi lang sa langit, kundi yung bagong earth, magtitira din tayo dun sa bagong earth. Kaya yung iba kasing nagsasabi, lilipad-lipad lang ba doon? No, hindi, may buhay. At yung buhay na ganap, ang mararanasan na natin. So kung may Holy Spirit ka, excited ka dito sa mga bagay na to. At yung pang-apat, Paul faced death confidently. Why? Because the next dwelling was with the Lord. Kakasama na natin ang Diyos. Hindi lang sa panahon ng New Testament nakasama ng mga disciple. This time, makakasama natin lahat. Makikita natin yung Diyos na kinakantahan natin. Yung Diyos na nagbabasa tayo ng Bible, doon lang natin siya nakikilala. One day, makakasama natin siya
magdudwell tayong kasama ng Lord. So, maraming sinabi dyan, God will be among them, and the Lamb will be there, God will be there, and God will be there. Kung saan yan, di ba? Doon sa panahon na kasama na natin siya. We walk by faith, not by sight. Bakit tayo naniniwala? Kasi by faith, hindi man nangyayari pa ngayon, di pa natin na by faith, alam natin siya ay mangyayari. Pag pinag-uusapan natin, ano ba ang dahilan? Bakit tayo na-save? Ano ba yung reason? Bakit ba tayo niligtas ng Lord? Okay, para ba wala na tayong problema? Wala na tayong anxiety? Niligtas ba tayo para, yung minsan parang wala yung empty ka, parang wala kang purpose, para ka empty. Parang ngayon, meron ka ng purpose, yung ba dahilan? Niligtas ba tayo ng Lord para bigyan tayo ng magandang buhay? Okay? Para wala ka ng problema. Yung ba dahilan ng Lord, bakit tayo niligtas? Wala ka ng problema, anak. Pagka niligtas kita, pagka Kristiyano ka na, or para magaling na lahat ng karamdaman mo, okay? Or yumaman ka. Yan ba yung dahilan kung bakit tayo ligtas? Saan tayo ba niligtas ng Lord? Para sa sangkatutak na problema? Hindi siguro. Kasi lagi naman may problema, hindi nawawala. Meron din pa rin pagkakasakit nung maligtas tayo. Tandaan natin kung bakit tayo niligtas ng Lord para hindi tayo mapunta sa hell. Yan ang pinaka-purpose ng Lord. Bakit ka Kristiyano ngayon? Kasi why? Ayaw ng Lord na sa hell ka pupunta pag ikaw ay namatay. Kung hindi sa heaven, doon ka papasok. So kaya pag Kristiyano ka na, wag nating akalain na mawawala, totally zero na problema mo. At totally wala nang masakit sa katawan mo, na hindi ka naiiyak, hindi yon. Ang purpose ng Lord, why ka niligtas? Para pumasok ka sa heaven. Sa heaven mo mararanasan yung wala ng problema, masaya na, wala nang sakit. Doon sa heaven, hindi dito sa earth. Kaya po, pagka nakakaramdam tayo ng mga challenges sa life, pains, hindi marapat na ang Diyos ay ating tanungin. Di ba? Bakit ganito, Lord? Naglilingkod naman ako. No, kasi ang pangako ng Lord, aalisin kita doon sa pagkapahamak. Okay, doon sa hell. Yung perfect life, mararanasan mo sa heaven. Anong ginagawa ngayon ng Lord? Habang ngayon po, nag-aaral tayo, patuloy tayo naglilingkod sa Lord. Ang ginagawa na ngayon ng Lord, ang sabi niya, nasa process siya na ang heaven inire-ready niya para sa mga anak niya. Di ba? Yun ang sabi niya. Sino nga nagsabi nun? Nung malapit na mamatay pa ako sa krus, ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, di ba? Huwag kayong malungkot kasi nalulungkot yung mga disciple, natatakot sila. Aalis ako para pupunta ako uli sa heaven para ipaghanda kayo ng matitirahan nyo. At ano sabi niya doon? Once na naihanda ko na yung matitirahan nyo, babalik ako para kunin ko kayo at isama na. Kung nasaan ako, never na tayo magse-separate. Yun ang sabi ng Lord. So ngayon, since nandito pa tayo, nandun siya sa process na inaayos niya. Although makapangyarihan ng Lord, pwedeng instant yun. Kaya niyang gawin. Pero ibig sabihin lang nun, once na done na ang lahat, babalik siya para tayo kunin. Di ba? Special yung ating inaantay natin natitiran sa langit. Sa mga susunod na pag-aaralan natin yon. Ano ba yung description? Ano yung itsura? Gaano ba kalaki kung sakali man yung magiging room? Kasi kahit pa paano, binigyan tayo ng Lord kasi may mga sukat na ibinigay sa atin. Gaano kalaki yung syudad na titira natin. Okay? So, para marating natin yun, special life na yun, na perfect life, ano yung way? Sabi ko nga kanina, wala namang ibang way. Di ba? Para makarating sa paradise. Kundi lisanin mo, kailangan yung mundo. Yan yung way para tayo makarating sa paradise. Through death. Okay? So, ano mangyayari pagka tayo iniwan na natin tong katawang lupang to? What will happen? Yung katawan natin, definitely, pupunta sa lupa, mabubulok tong katawan na to. Pero meron kasi tayong espiritu. Nilikha tayo ng Diyos na may espiritu. Iyon yung excited tayo na kasi yung espiritong yun ang pupunta sa Diyos. At one day, dadamitan siya ng glorified body. Sabi nga natin, katawan na nakakatago sa pader, katawan na pero nahahawakan, katawan na kilala kung sino siya, yung klase ng katawan na kumakain pa din. Diba? Yun yung mga klase ng mararanasan natin. So, once na iniwan po natin ang katawan, lagi nating tandaan to, okay, wala tayong madadala. Once na tayo pumanaw. Sabi niya, na nakakatuwa tong comic strip na to.
Sabi niyan, siguro tong kapatid na si May Harry sa pangalan, si Brother Harry, nung nagme-message ako patungkol sa pag namatay ang tao, hindi siguro nakikinig. Why? Nung mamatay siya, dala-dala niya yung mga gamit niya. Lipat bahay siya. Sa Amerika po kasi sa ibang bansa, yuho lang mga tawag dun eh. Sa atin kasi ano lang, di ba? Oh, may jeep ka ba dyan? Maglilipat bahay ako, sasakay ko sa mga jeep. May pick up ka ba dyan? So, sabi nung yung nag-uusap yung dalawang preacher, dito nakikinig. Wala, nung nasa service to, dito nakinig doon sa sinabi ko, wala siya madadala. Bit-bit lahat. Wala pong madadala tayo pagka tayo kinuha ng Lord. Why? Kasi yung nag-aantay sa'yo, walang katulad. Wala kang pwedeng bit-bitin na natatagal doon. Lahat yan na nandito ay masisira. Okay? At ano po, once na iniwan natin yan, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Nasa Bible yan. Okay? Wala pong iba, wala pong gitna. Kung nagkaroon man tayo ng mga turo noon dati na merong gitna kung saan ipopurify ka pa para makaakit na, kapos pa yung kabutihan mo, kailangan, wala pong ganun. Ang sabi doon, after mong pumikit, lisanin ng mundo, judgment. It's either hell or heaven. Okay? Yung lake of fire, wala pa po siyang laman. Napag-usapan na natin ng ano yun, pero tatalakayin natin ng ano. Pero may pinaglalagyan kasi ang patay na, Hades ang tawag. Na kung saan nahihirapan na rin sila doon. May apoy na rin doon, di ba? I-describe yun ng ating Lord. At yung heaven, isipin nyo yung mga mahal natin sa buhay na hindi natin nakasama ngayon, na alam natin nasa piling ng Lord. Nandun na sila sa presensya ng Lord. Wala pa nga lang silang glorified body. Kasi magkakaroon lang sila ng glorified body pag bumalik ang Lord. Bubuhayin sila ulit, dadamitan sila ulit. So ngayon, yung mga mahal natin sa buhay na sigurado tayong kasama ng Lord nung mamatay, may Kristo sa puso. Imagine niyo kung gaano kasaya na nandun na sila sa piling ng Lord. Okay, kung paano nararanasan na nila ay yung kagandahan ng heaven. So, why natin sinabing walang gitna? Hindi uso walang purgatory sa Bible, na kung saan pwede ka pang ipag-pray down ng mga tao sa lupa at unti-unti baka aakyat ka sa langit. Why? Ang sabi ng Lord, yung masasama, yung hindi matuwid, pwede ba silang bumait pag napunta sila sa impyerno? Hindi. Ang sabi diyan, ang hindi matuwid, patuloy silang magiging masama. So, walang second chance pag ikaw pumanaw. Na, medyo may nagawa naman ako kabutihan nung nasa lupa. So, baka may lugar doon na may gagawin pa akong kabutihan para makaakyat sa langit. Walang ganun. Kasi ang masama pag namatay, sabi diyan, magpapatuloy sa paggawa ng masama. Kaya yung tao pong mahihirapan sa impyerno, hindi po totoo yung sinasabing, kumbaga, magsisisi pa sila, mag-a-acknowledge, no. Ang sabi doon, mas lalo silang, yung pakasamaan nila, mas titindi. Ikaw ba, pagka nga nahihirapan ka, ang init, di ba? Umiinit na ulo mo, pagka yung ang pawis na pawis ka eh. Yung pag sinusunog ka sa impyerno, magiging mabait ka ba doon? Kaya wag nating sabihin yung, hindi, kasama ko naman doon kamag-anak ko, okay na, basta sama-sama kami. Wala pong pagmamahal sa impyerno. Okay? Sa impyerno po, kanya-kanya. Sabi ko nga sa inyo, dito nga sa lupa, nagagawa na ng taong kahit kapamilya mo, kanya-kanya eh. Di ba? Minsan, uunahin mo talaga yung sarili mo bago ko itulong yan sa kapatid ko. Bago ko ibigay yan, ako muna. Di ba? Magganon ng tao. What more sa hell? Na nahihirapan ka. Sa tingin mo, may papaypay sa'yo doon. Hindi ka paypayan kita. Hindi. Kanya-kanya po ng doon, ng paano sila magsusurvive doon sa araw-araw na paghihirap. At yung matuwid, yung mga believers na pupunta, ano mangyayari? May chance pa ba sila magkasala? Wala na. Patuloy na silang magiging matuwid kasi final na yun. Okay? Once na napunta ka sa langit, final yun. Wala nang pagkakataon para baka makagawa ko ng kasalanan, mapunta pa ako sa hell. Wala. Ang matuwid, magpapatuloy sa pagpamakatuwid. So, dito pa lang sa lupa yung pinaghahandaan. Kung gusto mong sumunod sa Diyos, diretsuhin mo. Humingi ka ng tulong sa Lord, na Lord, regardless sa nararamdaman ko, nakapokus ako doon sa pangako mo, doon sa magandang buhay. Okay? Dadaanan ko lang to, yung mga bagay na nasa earth, mabubuhay ako habang hinahayaan mo ako mabuhay, pero sa puso ko, excited ako to see you. Okay? So, hindi dapat siya hinakatakutan. Ang masama po, sabi dyan, pagka ang masamang tao ay namatay, ano nangyayari daw sa masamang taong namatay?
ang pag-asa niya, yung hope niya ay mapapa sa pagkapahamak. Na walang hope ang masamang tao pag namatay. Wala siyang hope. Kundi pagkapahamak. Okay? Yung tao, sabi natin, ang bait-bait naman Ate Joy. No? Tanda natin, there's no such thing as mabait kung wala kang Kristo sa puso. Hindi po yan nakukuha sa mabait kung hindi mo kilala ang ating Panginoon at ina-acknowledge. Actually, ang unang step para magkaroon ka ng relasyon sa Lord, aminin mong ikaw ay makasalanan. Pero kung sasabihin mong wala naman ako nagagawang kasalanan, mabait naman ako, hindi ko na kailangan yung church. Iyan ang mangyayari. Ang isang taong mamamatay na walang Kristo sa puso, sa pagkapahamak, wala ng hope sa kanya. Wala ng pag-asa. At ang pag-asa ng masama, mawawala. Okay? Nawawala yung hope ng masama once na namatay. So, ano ibig sabihin nun? Once na napunta ka sa hell, that's it. Walang pag-asa sa hell. Kaya wag nating sabihin, pagka yung na lang, saka na ako mag-iigi, saka ako naayusin yung relasyon ko. No, hanggat matino ang isip natin, doon tayo Hindi gusto ng Lord na, kumbaga, alam natin yung indifferent, di ba? Yung parang walang pakialam. Ayaw ng Lord na wala tayong pakialam. Ang gusto ng Lord, makialam tayo, doon sa next life, dapat alam mo, dapat alamin natin. Okay? Pero ang kabaliktaran, ang mga namamatay kay Christ, pakinabang. Ibig sabihin, meron tayong gain, meron tayong makukuha na something pag tayo ay namatay kung Kristiyano ka. Pero sa mga namamatay na wala sa Panginoon, walang hope. Katulad dun sa binasa natin. So, takot ba kayong pumunta doon sa paradise, doon sa magandang lugar na yun? Okay? May takot ba dito? Mapunta doon sa napakagandang lugar na yon sa piling ng Lord? Hindi. So pag tinanong ngayon, takot ba kayong mamatay? No. Dapat ganun na tayo ngayon. Hindi na ako takot mamatay. Pupunta ka ng paradise, matatakot ka. Di ba? Mas matakot ka. Kaya nga sabi, ang kakambal po ng pagkatakot ay, kapahamakan. Di ba? Ang kakambal, tama ba yon? Ang kakambal ng takot ay kamatayan, parusa. So kung nakakaramdam ka ng takot, dapat palang ayusin mo na yung takot na yun dito. Dapat, kasi ang nararamdaman na isang Kristiyano na may Holy Spirit, excitement papunta sa next life. Okay? Absent from the body, present sa Lord. Once na lumisa ka na dito, at ikaw ay isang Kristiyano, diretso, mapupunta ka sa presensya ng Lord. So, if you live with the hope of heaven, it is evidence of genuine salvation. So, sa lahat ng pupuntang langit, ang nararamdaman niyan, excited dun sa next life. So, kung nararamdaman po natin, parang hindi ko na pag-isipan yun parang wala akong balak pag-isipan, it's time. Kasi isa to, sa binigay na Lord na tanda na ikaw ay pupuntang langit. Excited ka dun sa pupuntahan mo. Okay? To live with eagerness for heaven is to be motivated to the highest excellence of Christian character. So kung excited ka sa heaven, sa ibibigay ng Lord, ang isang taong excited, naghahanda, nagpe-prepare, inaayos niya yung kanyang sarili, na pagdating ng Master, ng Lord, aabutan siyang, sasabihan siya, well done, thou good and faithful servant. Yan. Di ba? Kung bababawan natin, madalas natin example, kung excited ka sa mga lalabuyan, sa excursion, nagpe-prepare ka. Hindi ka aalis nang hindi ka ready, di ba? Lahat yan, ayusin mo bago ka pumunta doon sa pupuntahan mo. It's the same. Kung excited ka sa heaven, definitely, ihahanda mo yung sarili mo. Okay? Hindi ka magpapatulog-tulog, magpapa-banjing-banjing. Yan. Ang nagsisikap ay nagsisikap daw. Yung sino man may pag-asa ng langit, magsisikap siya na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Eto ngayon, ang Diyos ang mismo nagsabi, kung ikaw papuntang langit, eto makikita mo sa buhay mo. Nag-aayos ka ng buhay mo, inaayos mo ang karakter mo sa tulong ng Lord, kasi alam mo, ang papasok lang sa langit ay yung holy. Okay? Yung banal, yung nag-aayos ng buhay. So, panghuli po, if anyone is in Christ, anong sabi ng Lord? Kung sinasabi mong si Kristo'y tinanggap mo na, si Kristo'y Panginoon mo, siya ay may bagong buhay na. Hindi pwedeng ang isang may Kristo sa puso, hindi nagbabago. Definitely may pagbabago. Yes, sabihin natin, hindi tayo perfect, nakakagawa tayo, pero
Marami ng bagay sa atin na ayaw mo nang gawin kasi alam mong magigrib ang ating Lord. Ano pa? Hindi lang pagbabago ng buhay, ang isang new creation, iba na rin yung gusto mong gawin. Okay, hindi lang mas mabait ka na ngayon, mapasensya ka na, iba na rin ang gusto mong gawin. Ang anong gustong gawin ng isang Kristiyano na makapaglingkod sa Lord. Napakaraming binigay ng Lord na pwede natin gawin. Pwede tayo mag-preach, pwede tayo magturo, magbigay, pwede rin tayong, kung meron tayong mga cooking ministry, kasi ibang mga church, may mga minister na mga cook. Sa iba rin, may mga transport, ginagamit yung sasakyan nila, sa follow-up, sa pagkanta, sa maintenance, even yung mga maintenance sa mga upuan, sa mga gamit, ano ngayon yung ginagawa mo para sa Lord? Okay? Even yung sa pagde-design, pagka may mga activity, may Pasko, nagpe-prepare ka para sa mga kapatid, lahat po yan, kung dapat nakikita na sa atin yan na may ginagawa kang ministry para sa Lord. Kahit maliit pong ministry, i-aim natin makapag-start tayo. Especially, mag-share tayo dun sa mga mahal natin sa buhay. Okay, yung mga naririnig po natin dito, i-share natin sa kanila. Kasi definitely, ang debt, mangyayari. Walang taong makakatakas sa debt. Okay? Lahat dadaanan yan. At gusto natin, lahat po ng mahal natin sa buhay, bago dumaan dyan, sigurado na pupunta ng langit. Kasi once na iniwan na nila to at hindi sila kumilala sa Lord, masakit mang isipin, pero nandun sila sa Hades ngayon, pinahihirapan. Habang buhay po yun. Okay? So, let us pray po. Ay tayong lahat. Lord, maraming pong salamat for reminding us na ang buhay, Panginoon, saglit lang. Huwag kami magpatumpik-tumpik, Panginoon. Huwag namin ipagsawalang bahala na pasama ng pasama ang panahon. Pasama ng pasama ang sanlibutan, Panginoon. Sadyang tanda ito, Panginoon, na malapit ka nang bumalik. Lord, we pray, O God, yung hope of heaven, ilagay mo lagi sa aming puso. Yes, Lord, patuloy namin gagawin kung ano yung mga kailangan namin gawin habang nabubuhay kami. Pero Lord, gawin mo malaking bahagi sa puso namin yung aming hope na merong langit na nag-aantay, Panginoon, sa iyong mga anak. Na sa ganun, Panginoon, patuloy kaming makalaban sa hamon ng buhay dahil napaka-great ng inilalan mo po sa amin. Ito nga po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.